Binugbog umano ng apat na kaeskwela ng isang kadete ang isang kadete ng Philippine Military Academy. Kaya nagsampa siya ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Ang giit ng PMA, hindi hazing ang ginawa, pero pinarusahan na nila ang mga isinumbong. Nakatutok si Marisol Abduraman. Apat na kadete ng Philippine Military Academy o PMA ang nireklamo nitong July 2 ng kapwa nila kadete ng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Ayon sa Baguio City Police Office, batay sa salaysay ng biktima, ilang beses nangyari ang pananakit sa kanya noong 2024. Ginubugbog daw siya, especially kung nasa loob ng barracks. Noong September 29, which hindi na niya nakayanan, na-hospital siya, na-transfer siya sa Viluna Medical Center sa May Quezon City, where he was confined there noong October for several days. Ayon sa PMA, nakumpirma sa kanilang investigasyon ang pananakit sa isang plebo ng kanyang mga kaklase o kabatchmate. From time to time, ma'am, they are hitting yung kanilang squadmate, ma'am, sa kanyang katawan. Paulit-ulit, ma'am. It's more on they are venting their frustration po, ma'am, dun sa classmate nila by act of inflicting physical harm dun sa kanilang classmate, which is we do not tolerate here in the academy po, ma'am. Sa ilalim ng Anti-Hazing Act of 2018, maituturing na hazing ang pananakit na pisikal o psikolohikal bilang requirement para makapasok sa isang organisasyon o para makapagpatuloy sa pagiging bahagi ng isang grupo. Pero ang sinasabi ng PMA, hindi raw nila ito itinuturing na kaso ng hazing. So hindi po ito hazing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What then? Basically, ma'am, the legal definition kasi, ma'am, ng hazing natin, ma'am, no, is it requires violence and acts of abuse to be committed as form of initiation. Before you are being admitted, it should be perpetrated by someone senior to you or someone who has the authority sa iyo, ma'am. But then, ayun nga, ma'am, these are his classmates. So, kumbaga parang these are misunderstanding between them, ma'am. Ayon sa PMA, ang offense daw ng mga nambubog na plebo, conduct unbecoming. Ang naging case nila, ma'am, is it falls on conduct unbecoming, ma'am, because they are inflicting physical harm to their to a fellow soldier. Hindi man itinuturing na hazing ng PMA ang nangyaring pananakit sa nasabing 4th-class cadet, pinatawan na raw ng karampatang parusa ang mga sangkot na kadete na naaayon sa regulasyon ng Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. The two squad mates of the victim were already suspended, ma'am, from the training, ma'am. So na-turn back po sila, ma'am. And then for the squad leader, ma'am, he was also given appropriate punishment, ma'am, by virtue of his command responsibility, ma'am, for his failure to maintain the order and discipline among the squad po, ma'am. He was given the maximum punishment for class 1 offense. It's 60 demerits, 210 punishment tours, and 210 confinement days, ma'am. Ayon sa PMA, naka-indefinite leave ang nagreklamong kadete dahil nakitaan siya ng medical condition na makakaapekto sa kanyang pagiging kadete. Yung kanyang discharge, ma'am, is due to a condition unrelated to the injury po, ma'am, no? Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng nagrereklamong kadete ayon sa Baguio City Police. Nirerespeto naman daw ng PMA ang desisyon ng pamilya na magsampa ng reklamo laban sa mga sangkot. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.